Ano na siya. Pagtubli alam eh. Nga nila kagamyon? Gamaya lang siya. Ano eh? Ano so? April 12, 2018, isang tawag ang natanggap ng 911 mula sa isang babaeng nagngangalan. Di naman kamasigin yan. Si Grace ay 72 years old nung panahong iyon. Gamayra. At inireporta siya? sa 911 na nagpakamatay ang 43 anyos niyang anak na lalaki. Kasi nagtambok kayo sa tulong kani. Ayon sa kanya, ano ko naman ako. siya ng tatlong tao bago nito kinitil ang kanyang buhay. Ang lahat ng iyon ay tila isang bangungot para sa kanya, ngunit lalong nangilabot si Grace na malaman nito kung sino ang mga taong pinaslang ng kanyang anak. Pinatay ni Steven ang 20 anyos niyang anak na si Katie at ang anak nitong 7 buwang gulang. Kuyogod. Kasama rin ang 56 years old na adoptive father ni Katie na si Anthony Fusco. Ano nga kaya ang nagtulak Tapka ako sa ko. Tapko na ni mo ha. Malapit sa kanya. Dili. Sakto ba? Ating balikan ang pangyayari Sakto nito na. sa buhay Gamay way sud ako. Way sud ako. Hello. Busy kami gang Taong 1995, si Steven Pladle ay 20 anyos pa lamang nang makilala niya sa internet si anyos na si Eliza Garcia. mga tanig sumay dili. Wala silang Wa man ko na dayon og gawas sa good. isa't isa. Kalaunan, nagdesisyon ang dalawa na bumuo na ng sariling pamilya. Umalis at iniwan ni Eliza ang kanyang pamilya Taka lang may ani eh. Taka ra jud may. upang makasama si Steven Inaano naman ako sa New York. Sa loob ng 2 taon na Dapat imo man na siya ipakita para mo na sa siya attractive. Mabuka man iti. Mubuk ka siya. sa edad na Mabuka na siya inig. Ha? Wala ko kalimutan. Denise. Makalipas ang 8 buwan Ano din na siya mo siyang i-post. si Denise. Pero gusto ka ko. Away, timog. Si Anthony Fusco ay isang officer Pataka sa naman New ko. York State Department of Correction. Samantalang si Kelly Fusco naman ay isang secretary sa lungsod ng Pag-una ko din nga, Land Use Department. Napalitan ng pag-asawang Fusco ang pangalan ng Denise at Or gamay ra gid akong gibutang. Fusco. Taghanon pa. Pinalaki nila si Katie sa Dover, New York, isang maliit na gamay ra siya, 80 miles ang layo mula sa New York City. Piniling ipaakpo ni Eliza ang kanyang anak dahil sa naman ako. lamang ang paraan Ano ko, ano siya to. Ayon kay Eliza, bukod sa bata pa Tili lang mo. wala siyang sapat na kakayahan at pagkakahanda Iba naman siya nanalo. at masuportahan ang pangangailangan ng bata. Mura siya ikuan lang. Flower. Ano naman siya. Sarili nitong ama. Ayaw di umano ni Steven Hindi siya magsupaw. Sa ba eh? ito inaalagaan o Wala, kuwang namin. Itong grad pa lang sa tersa. Kuan pa na eh. kapag umiiyak. May pagkakataon Gamay ra di ako ang kung sud. minsan itinatakpan ni Ano Steven di siya ang makuha. bibig ni Katie at pinipisil ang katawan hanggang sa mangitim ang bata. Itinagdag pa ni Eliza na kapag Patay niya. sa pagdaan ng mga araw, bigla na namang nagbago ang Look, saan na siya dito? Hello mga lalab. at palaging galit si Steven. Dahil sa pag-uugaling iyon ni Steven, ay palagi itong natatanggal sa trabaho. Walang magawa si Bang Eliza multitasking kami din gang. at ibang trabaho para mabuhay sila. Dahil palaging wala sa bahay si Eliza, lalong lumala ang sitwasyon. Ako naman ang ano siya sa kanya. Normally din siya ma. Mag-ibinto na ko kakuha. Ang magbasag ng mga gamit at sunigaw. Ultimo ang kawawang pusa Depressed ay siguro ng laki. ligtas. May isang pagkakataon na may naligaw na pusa sa kanilang grahe. Nangatag sumay gang. Steven at pinagpapalo ito hanggang mamatay pagkatapos ay inilagay sa plastic at itinapon sa Kung basura. usa kay gani na ba? Ano ko ba? Ano ko siya.
Nanaunan ako siya. Sa Nanaunan New ako siya. York, si Katie Fusco na pinaampo ng mag-asawang Ladle ay namuhay ng normal kasama ang kanyang adopted parents. Naging masaya ang kanyang buhay. Wala siya Malayo mabuka. sa pinagdadaanan ng Ladle family. Si Katie ay isang vegetarian, mahilig sa mga hayop, lalo na sa mga Nag-unin ako siya nga ko. ang kanyang tunay na ama. Nag-unin ako siya Ano nga. pa siya, murasog si Pusa Kuan. ay kinukuha Oh, paano? at inaalagaan. Sa murang edad na Papa, bata ako? sa pagdodrawing, Mura siya umusilingan. isang artist. Ano ba? Kaila ka ni? Rehab na. Papa. Matapos mag-graduate, kailangan ni Katie na mag-aral sa Sunny Purchase sa New York City kung saan gusto niyang ipagpatuloy ang career sa digital advertising. Mahal na mahal ni Katie ang mga taong umampun sa kanya, ngunit hindi pa rin nawala kay Katie ang kagustuhang makita Dami kay kumahibog sauce pa lang ga. magulang. Hindi nagtagal Garlic sauce, hot and spicy. nila. August 2015, nagsimula siyang makipag-usap sa kanila sa Ano social ragang media kay? at matapos ang kanyang 18th birthday, nagpasya siyang makipagkita sa mga ito ng personal. August 2016, Dili maripi, dili. si Katie na upang makasama ang Umay pa more. siyang at dalawang kapatid na babae. Noong una ay hindi sang-ayon ang Accepting orders pa lang ga. ni Katie. Labis silang nalungkot dahil hindi niya na maipagpapatuloy ang pagka-college at iiwan na sila nito. Kalaunan ay wala Hindi ko kabawa pero ako rin na siyang i-career. ang gusto ni Katie. Ayon sa kanila, nasa wastong edad na ito, kaya malaya na siyang makakapag-desisyon para sa kanyang sarili. Naging maayos din ang relasyon sa pagitan ni Kung kuwag na pa man dito. Tagan pa natin. Bahay ang mag-ama habang si Kuwag na Eliza siya karo kaayo. bilang T-Mobile. Ano, 500 ka buok. Kung meron kayo. Una, hindi nabisik Laro ano. dahil nararapat lamang iyon di umano dahil mag-ama sila. Steven, simula nang lumipat sa kanila si Katie, inahit ni Steven ang kanyang balbas, pinahaba ang buhok at nagsimulang magsuot ng magagandang damit. 6 na linggo matapos lumipat si Katie sa kanila, napansin ni Eliza na nagsimula nang matulog si Steven sa sahig ng kwarto ni Katie. Lubos siyang nabahala kaya kinausap niya ang anak. Pinagtapat din ni Eliza kay Katie ang tunay na dahilan kung bakit niya ito itinapon. Lagi ko kasabot na sa story. Managinag o naapektuhan si Katie sa sinabi iyon ng kanyang ina. Ayon kay Kaya lagi ko Eliza, wala lagi ko brainwash na ni Steven naka ang dalaga. Kinumpronta din ni Eliza si Steven tungkol sa pagtulog nito sa kwarto ni Katie. si Steve. Nasagutin ay sinigawan pa siya. Wala siyang pakialam sa nangyayari. Dito na napagtanto ni Eliza na may masamang nangyayari sa mag-ama. Meron na palang nangyayari kay Steven at Katie. November 2016, Siyempre. nagpasya na si Eliza na Marites kami umalis sa palang hotel ni Steven. Sinama ni Eliza ang dalawa nitong Hello. anak at pagkatapos ay nag-file na rin siya ng divorce. Nang magsimula ang proseso ng divorce, Pwede usbon, kaya ako kasabot. sumama sa ama. Ano mo ko? Dalawang nakababatang kapatid Mat- ni moment. Katie ay bumabalik lamang sa Gusto ko maano ba? Sandali ha. upang bisitahin ang kanilang ama. Iyon ay dahil ni Katie na si Anthony Your social. Ako mo tayo maghimog ng rapor niya. Rapor niya. Ano naman kayo kanang. Kaya po na kayo ba? Bilisin na kayo. Ang pinaka-importante sa siomai is masarap yung iyong sauce. Shucks. Nga na ba mo? Lamig na gabi mo na. Ano? Kaya para ako gusto ko marag magawa siya kaya para marag mabuka mo yung buka. Kuan ba na nilog mo ko sa inyo. Ano mo ka hapon gang siomai? Sa'yo naman himong siomai gang. Lumot kayo pala nga. Lamot kayo. ang 56 years old. Asab, kaya gusto ko mamino. Ako si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kunting kahilingan lamang po kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button. Click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Stress ko niya. Kay lumoy kaayo. Bakti mo ha. Lumoy.
Bati lagi mo ha. Di ko ka, kuan, di ko Nanara ka. siya, nanara na. Anak mo ni mo cute naman siya. You see, nanara na siya. Yun na tanong. You see? Ay, mag-imong ibuyot. Ano na siya, gitik ko sa kilid. Dilugos guro niya iyang anak. Sa Kitty ba? Tagapagbigay at taga-disiplina. Tungkulin nila ang at emosyonal na pangangailangan ng That's true. Ano mo lang, lugusan mo ng anak na yabag. damit, edukasyon at higit sa lahat pagmamahal. Yes. Madaling sabihin at parang madaling Ano na siya, hindi mo yung gikarir. Di ko ka, kuan. katulad na lamang ng kwentong aking ibabahagi sa video na ito kung saan isang padre de pamilya ang nagiging protekta Kaya siya may naglugos. Bigo siyang protektahan talaga. bukas. Aking itong Hindi hayaan mo giunay. istorya ng Playdell family. My son just told me, and he told me he Okay, ma'am, what's your name? Okay, tell me exactly what happened. Noong April 12, 2018, isang tawag ang natanggap ng 911 mula sa isang babaeng nagngangalang Grace Playdell. Si Grace ay 72 years old ng panahong iyon at inireport niya sa 911 na nagpakamatay ang 43 anyos niyang anak na lalaki na si Stephen Walter Playdell. Ayon sa Kaya siya kanya, nagpakamatay. inamin ni Stephen na nakapatay siya ng 3 tao bago nito kinitil ang kanyang buhay. Ang Okay. lahat ng iyon ay tila isang bangungot para sa kanya, ngunit lalong nangilabot si Grace nang malaman nito kung sino ang mga taong pinaslang ng kanyang anak. Pinatay ni Stephen ang 20 anyos niyang anak na si Katie at ang anak nitong 7 buwang gulang, kasama rin ang 56 years old na Buong adopted siya. father ni Katie na si Anthony Fusco. Ano nga kaya ang nagtulak kay Stephen upang gawin Na siya'y, ano, tumal ng na krimen siya'y, ito sa mga taong malalapit sa kanya? kuan siyang utak. Samahan niyo ako at ating balikan ang pangyayaring ito sa buhay ng Playdell family. Kawa pa rito ka na siyang mabok ka. Taong 1995, si Stephen Playdell ay 20 anyos pa lamang nang makilala niya sa internet ang 15 anyos na si Alyssa Garcia. Nagsimula silang mag-usap hanggang sa parehong nahulog sa isa't isa. Kalaunan, nagdesisyon ang dalawa na bumuo na ng sariling pamilya. Umalis at iniwan ni Alyssa ang kanyang pamilya sa San Antonio, Texas upang makasama si Stephen sa tahanan nito sa New York. Sa loob ng 2 taon na pagsasama ay nabiglaan sila ng isang suping. January 29, 1998, sa edad na 17, isinilang ni Alyssa ang panganay na anak at pinangalanan nila itong Denise. Makalipas ang 8 buwan, nagpasya si Alyssa na ipaampon si Denise. Ipinaampon niya ito sa mag-asawang Fusco. Si Anthony Fusco ay isang officer sa New York State Department of Correction, samantalang si Kelly Fusco naman ay isang secretary sa lungsod ng Dover, New York Land Use Hindi ka igo atong Department. rapper. Naka makasanto. Ay, para i-out pa siya. Katie Rose. Oh, usara day mo hanggi kuan. Pinalaki nila si Katie sa Dover, New York, isang lungsod na may 80 miles ang layo mula Pwede na sa sa New iyo, York meron City. namin eh. Pwede na. Hindi ipaakpo ni Alyssa Oo, ang kanyang ma, anak kwento dahil lang sa sa- tingin Pwede gula-bulahon. paraan upang maprotektahan niya ito. Ayon kay Alyssa, bukod sa bata pa lamang siya Naghalo ng din mga ito. panahong iyon, wala siyang sapat na kakayahan at pagkakakitaan upang mapalaki at masuportahan ang pangangailangan ng bata. Gutuga siya og kuon pang niya. Wala day siya ikuan ipaampon na Sarili kamay. nitong ama. Very good. Kay ipamigay naman lang. Hindi niya ito Pwede, inaalagaan naghanon o siya. kinakargawan. Dagano na lang. Sigawan Kaya niya ganun mo kapag umiiyak. May pagkakataon rin na kung minsan ay tinatakpan ni Steven ang bibig ni Katie at pinipisil ang katawan hanggang sa mangitim ang bata. Nabuang na. Pinagdad pa ni Alyssa na kapag hindi na makayanan ni Steven ang ingay ay inilalagay nito ang bata sa cooler. Oh God. Hindi naman niya ito maialis sa loob ng cooler dahil sa takot kay Steven.
Wala siyang kakayanang sumalungat kay Steven ang panahong iyon, kaya minabuti niyang ipaampon na lamang ang bata. Sa kabila ng lahat ng Modeng na iyon, siya, hindi pa rin rason sa- hiniwalayan ni Eliza si Steven. Sa katunayan, ikinasal pa ang dalawa noong taong 2006. Lumipat sila sa Henrico, isang suburb ng Richmond, Virginia, at nabiyayaan ulit ng 2 anak. Ayon kay Eliza, inakala niya nagbago na si Steven. Hindi na ito bayolente katulad ng panahon na nasa kanila pa ang kanilang panganay na anak. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, bigla na namang nagbago ang lahat. Naging mas bayolente pa at palaging galit si Steven. Dahil sa pag-uugaling iyon ni Steven, ay palagi itong natatanggal sa trabaho. Tilite, 500 grams ra siya. Ay, kaloko. Adyo ko ka ba? Para mabuhay sila. Dahil palaging wala sa 500 si Eliza, ay lalong lumala ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Tumindi pa ang pagkamainitin ng ulo ni Steven na walang ginawa kundi ang magbasag ng mga gamit at sumigaw. Ako na rin siya Ultimo, ang kawawang pusa ay hindi nakaligtas. May isang Pati pagkakataon pusa. na inaligaw na pusa sa kanilang grahe. Galit na galit si Steven at pinagpapalo ito hanggang mamatay pagkatapos ay Brutal, inilagay sa Grecia. plastic at itinapon sa basurahan. Brutal, gina siya. Brutal. Buang na siya. Sa Dover, New York, si Katie Fusco na pinaampon ng mag-asawang Claydel ay namuhay ng normal kasama ang kanyang adoptive parents. Naging masaya ang kanyang buhay, malayo sa pinagdadaanan ng Claydel family. Si Katie ay isang vegetarian, mahilig sa mga hayop, lalong-lalo na sa Familiar. mas Murag yun ko ano yung naong murag si... ng kanyang tunay na ama. Parang si Ida, anak Sa niya tuwing ising. makakakita siya ng ligaw na pusa ay kinukuha niya ito at inaalagaan. Sa murang edad na Usa naman sa akong gikuan. Eh, sakto lang nangarap dato. siyang maging isang artist. Kaya daghan di ata. Si Katie sa Dover Ibula-bula na High School naman, eh. bilang isang Ibula-bula na lang, bata. Para... Matapos makagraduate, Ako, mga bigla bata. na ni Katie na mag-aral sa Diretso St. na sa- George's sa New York City kung Ibula-bula saan na gusto lang niyang ako. ipagpatuloy ang career sa Sayang. digital advertising. Pag ito po pabalik ka buok, sa bubuag. Tungkol sa kanya, ngunit hindi pa rin nawala kay Katie ang kagustuhang makita ang tunay niyang mga magulang. Hindi nagtagal, natukoy ni Katie ang kinaroroonan nila. August 2015, nagsimula siyang pakipag-usap sa kanila sa social media at matapos ang kanyang 18th birthday, nagpasya siyang makipagkita sa mga ito ng personal. Kausaran niya siya. Betul ko kuminit sa... Katie na umalis sa New York at tumira sa Virginia upang makasama ang kanyang totoong magulang at 2 kapatid na babae. Noong una ay hindi sang-ayon ang adoptive parents ni Katie. Sabi silang Mikrofon. hindi na papatuloy ang pagka-college at Wie würden das? ito. Und dann wo? Wala rin silang Und das hier wo? Gang, Das gusto ni Katie. gang, falsches Zeit, gang. Wir haben uns erstmal gerade Essen gekocht. Desisyon para In the moment, wir können nicht alle machen. relasyon sa pagitan ng Katie ng amang si Steven. Maghapong nasa bahay ang mag-ama habang si Eliza ay nasa trabaho bilang T-Mobile supervisor. Noong una, hindi nag-isip ng masama si Eliza sa lumalalim na pagsasama ng mag-ama dahil nararapat lamang iyon di umano dahil mag-ama sila. Ngunit nagsimulang magbago si Steven simula nung lumipat sa kanila si Katie. Di ba talaga Pinahid ni yun? Steven ang kanyang balbas, pinahaba ang buhok at nagsimulang magsuot ng magagandang damit. 6 na linggo matapos lumipat si Katie sa Buong Manila, siguro. Nakuhaan siguro na siya, no? nagsimula ng Bro, siya, matulog si nai- Steven sa sakit. kwarto ni Katie. Ako siyang nabahala kaya kinausap niya ang anak. Pinagtapat din ni Eliza kay Katie ang tunay na dahilan kung bakit niya ito ipinaampon. Hindi naman natinag o naapektuhan si Katie sa sinabing iyon ng kanyang ina. Ayon kay Eliza ay maaaring na-brainwash na ni Steven ang dalaga. Kinumpronta din ni Eliza si Steven tungkol sa pagtulog nito sa kwarto ni Katie. Subalit sa halip na sagutin ay sinigawan pa siya ni Steven at sinabing wala siyang pakialam sa nangyayari. Buang... Na napagtanto ni Eliza na may masamang nangyayari sa mag-ama. Meron na palang umalsa ang 2 nitong anak at pagkatapos ay nag-file na rin siya ng divorce. Nang magsimula ang proseso ng divorce, mas pinili ni Katie na sumama sa ama. Ay, Ang 2 nakababatang kabobo. kapatid naman ni Katie ay bumabalik lamang sa kanilang tahanan upang bisitahin ang kanilang ama. Iyon ay dahil may shared custody si Eliza at Steven sa mga bata. Yes. May 2017, nabasa ni Eliza ang journal ng kanyang pangalawang anak. Sobra ang sakit, pagkalito, galit na naramdaman ni Eliza nang mabasa niya ang journal na ito. Nakasulat kasi sa journal na inutusan ni Steven ang kanyang 2 anak
Nakilalanin si Katie bilang kanilang stepmother Ayun, at nabuang. hindi bilang nakatatandang kapatid. Nakasulat din doon na sinabi ni Steven sa dalawa na buntis na si Katie. Okay. Nang mabasa ni Eliza ang nakasulat ay agad nitong tinawagan ng ex-husband. Galit na galit si Eliza habang kausap si Steven. Sinabi ni Eliza kay Steven na kaya pala nito minadali ang divorce ay upang mapakasalan si Katie. Uy, yung Idinagdag pa papa. ni Steven paluway. na alam ng mga adoptive parents ni Katie ang lahat ng tungkol sa kanila at nung una ay hindi sila pabor ngunit kalaunan ay natanggap din nila. Sunod na tinawagan Eliza ay ang Enrico County Police upang i-report Taon, ang pagkaon. relasyon ni na Steven at Katie. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. In-interview ng mga pulis ang dalawang nakababatang anak ni Eliza. Kinuwento ng magkapatid na ang kanilang ama ay natutulog ng katabi ni Katie. Kinumpirma din ng mga ito na ang batang dinadala ni Katie sa sinapupunan nito ay anak din ng kanilang ama. Inutusan din sila ni umano ng kanilang ama na itrato si Katie bilang kanilang stepmother, ngunit kailangan nilang isekreto iyon upang hindi sila pagtawanan ng mga tao. Habang umaandar ang investigasyon, si Dahilas. Steven at Katie ay umalis sa Enrico, Virginia at lumipat sa Pineville, North Carolina, kung saan nagsimula silang manirahan doon bilang mag-asawa. July 20, 2017, 2 buwan matapos ma-finalize ang divorce ni Eliza at Steven, si Steven naman ay kinasal sa anak nito na si Katie sa Nabuang na. Martin, Maryland. Naunsa na gud. Si Steven ay biological father ni Katie, ngunit nagsinungaling sila sa kanilang application at sinabing hindi sila magkaano-ano upang matuloy lamang ang kanilang kasal. Naibog sad siguro si Tumalo Katie. sa Yes, of kasalan ng course. ina ni Steven, pati na rin ang adoptive parents ni Katie. Hindi naman lingid sa pamilyang Cusco na mag-ama Wala sila hinasan mo. Wala sila... ngunit kailangan di umano nilang ipakita ang kanilang suporta kay Katie. Running sad ang 2017, ampo ni isinilang Katie. ang panganay nilang anak ni Steven na si Bennett Playdell. Inakala ng bagong kasal na tuloy-tuloy na ang kasiyahang matatampong nila, ngunit mabilis na napalitan ng lungkot ang saya. Ich bin's, deine trockene Haut. Ako na yung binabalakan. Die Minute, die ich dringend brauche, um Feuchtigkeit zu speichern. Gusto mo bula-bula. CKD versorgt deine Haut mit Hello. Vitamin 3 essentiellen Stoffe. Wala na lang. Für kurze Zeit. 5 Ako na yung binabalakan. Ang bata ka. Finde heraus, wie viel dein Auto wert ist. Wir kaufen deinauto.de. Egal welche Marke, welches Modell oder welches Baujahr. Einfach online bei Kita sa ano wirkaufen.de. ko, naging ito Preis ano. eingeben, deinen Verkaufspreis Parang erhalten sauce. und nach einem kurzen Check-in einfügen. Sila naman kaya Verkaufst du sauce. dein Auto an uns. Hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufen.deinauto.de. Wala. November 29, nag-issue ang Enrico County Then, Police ano ng na di- warrant ay. of arrest para kina Steven at Katie. January 27, 2018 naman nang sila ay arestuhin Muna ng siya. mga otoridad ng Virginia para sa mga kaso ng incest, adultery at contributing to delinquency. Ang kanilang anak na si Bennett ay naiwan sa pangangalaga ng ina ni Steven na si Grace Playdell. Sinabi naman sa media ng tumayong lawyer ni Steven na si Rick Friedman III na walang aligasyon na pinilit ni Steven ang kanyang anak na makipagrelasyon at pakasalan siya. Tapos maaresto at makatsuhan, nakalaya ang dalawa matapos na makapagpiyansa. May binigay namang order ang korte kung saan ipinag-utos na hindi Yung muna na mong finished product nga, magluto may siomay. bumalik si Katie sa kanyang adoptive parents sa Pataka naman, New York at si pataka naman, Steven migang. naman ay bumalik sa Knightdale, North Carolina Pataka na gid ni. kung saan naninirahan ang Basta mauna na siya. Di pinatapang. Basta mauna na siya. Kaya basta makaon na siya. Kaon na. Bawal po si Steven Alas ka. Ciao mga lala.